Bago natin simulan ang kwento, please like and share the video at huwag na din kalimutang mag-subscribe. Para sa mga mahilig sa kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Aswang Diaries. Aswang Diaries. Pasukin ang mga nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Aswang Diaries. Teniente, andito na po ako. Tuloy ka. Uy, Mateo, andito ka rin pala. Oo, Brad. Mukhang magkakasama tayo sa misyon ngayon. Samuel, maupo ka. Salamat po, sir. May natanggap akong intel report na may maliit na grupo raw ng mga rebelde sa isang bahagi ng area natin. Gusto kong imbestigahan ninyo at kumpirmahin bago tayo lumusob doon. Oh, eto ang iba pang impormasyon na makatutulong sa inyo. Patingin niya ako. Mukhang nasa 5 lang naman pala sila. Pero syempre, kailangan kumpirmahin para hindi tayo makadampot ng sibilyan. Ang ipinagtataka ko lang dyan, bakit may nabanggit pa tungkol sa mga taong nawawala? Hindi pa po ba nahahawakan ng pulisya sa lugar na yon ang kasong yan? Ang totoo, malabo rin sa akin yan. Tinawagan ko na ang kampo ng constabulary na sumasakop sa bahagi niyon. Pero wala eh. Wala pa silang mahanap na impormasyon kung saan na ang mga biktima at kung sino ang kumukuha. Dagdag pa sa sakit ng ulo nila, walang pagkakapareho sa mga nawawalang tao. May bata, matanda, babae, lalaki, kahit nga isang batang lumpo na wala rin. Bonus na lang siguro sa atin kung may maitulong tayo sa kasong to, Mateo. Ang konstabularyo na ang dapat tumahawak dito eh. Kung sa bagay. Oo nga pala, sir. Kailan kami aalis sa Samuel? Pamayang hapon na kagad. Maganda kayo ngayong umaga. Areglado, Teniente. Kumusta po, Sir Jupiter? Ako po si Franz, isang simpleng senior high student dito sa Taguig. Itong ibabahagi ko po ngayon ay tungkol sa karanasan ng aking lolo na si Samuel noong naninilbihan pa siya bilang isang sundalo. Dekada 70 pa po ito nangyari at nakaistasyon sila sa isang liblib na bahagi ng Cavite. Nasa 28 anyos pa lang siya noon. Ang misyon lang nila ng kasamang si Mateo, kumpirmahin ang isang ulat na may mga rebeldeng nagtatago sa isang baryo. Subalit kahila-hilakbot na karanasan ang kanilang kinahantungan ng maligaw. Pagpasensya nyo na kung kaping bigas lang ang meron ako. Nako, ayos lang po yun, Mang Puloy. Masarap naman eh. Bihira lang din ako makatikim nito eh. Ayaw niyo po, Manong. Mag-aabot naman kami ng pakunti-kunti habang nandito kami. Nako, hindi na kailangan. Ang mahalaga lang magawa ninyo ang inyong trabaho rito. Totoo ba, Lo? Sundalong mga yan? Napakaingay mo talagang bata ka, oo. Mamaya niyan may makarinig pa sa iyo sa labas. Di ba sinabi ko naman sa iyo, pumunta ka na doon sa kwarto mo. Huwag ka na makialam sa pinag-uusapan namin dito. Eh baka sakali lang naman. May maitulong ako sa misyon nila. Tsaka malay nyo, maging sundalo rin ako paglaon. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo, hindi ka magiging sundalo. Purong kapahamakan lang ang naghihintay sa iyo sa ganang buhay, Isabel. Lolo naman eh. Magagawa ko. Eh humanga lang naman ako sa inyo. Dati kayong lumaban sa mga Hapones. Gusto ko rin makatulong para ipaglaban ng bayan. Nakakatuwa naman po itong apo ninyo, Mang Puloy. Walang nakakatuwa dyan. Mantakin mo ba na bang mangarap na ipahabak ang sarili? Kababaeng tao. Isabel, tama ang lolo mo. Madali lang sabihin ang tungkol sa pagtatanggol sa bayan. Pero hindi biro ang buhay bilang isang sundalo. Perming nasa hukay ang isa mong paa. Alam ko naman yun eh. Ano ba akala nyo sa akin? Pastit na walang alam? Alam ko, delikado ang buhay ng isang sundalo. Pero gusto ko pa rin. Nakakasawa ng puro mga gawain pambabae dito sa bahay at bukid. Apo, unawain mo naman na. Diyan na nga kayo!
Ay, pagpasensyahan nyo na lamang ang apo ko. Huwag kayong maglala, Mang Puloy. Naiintindihan namin. Oh, siya, sige. Mabalik tayo sa usapan. Ang baryong pupuntahan ninyo ay nasa bandang likod ng bundok. Nasa 3 oras kung lalakarin. Tuloy-tuloy nyo lang tahakin ang bandang kanlurang gilid ng bundok hanggang sa marating ninyo ang baryo. Hanapin nyo roon ang kapatid kong si Susing. Siya ang magiging koneksyon nyo roon. Sige po, Manong. Magkukunwari kami mga dalubhasa. Kunwari, pinadala ng gobyerno para alamin ang kalusugan ng mga tao. Sige. Basta bumalik kayo rito agad kapag alakanin ang sitwasyon. Ako, maraming salamat po talaga sa tulong ninyo, Mang Puloy. Oo nga po. Napakalaki ng tulong niyo sa amin. Isa pa nga pala, sa tatahakin yung daan, may makikita kayong isang puno ng bulave. Sa paanan nito ay may 2 malalaking bato na gabaywang ng tao ang laki. Doon ay sasanga ang daan. Huwag na huwag kayong magkakamaling lumiko pakaliwa. Bakit po, Manong? Anong meron doon? Ay hindi ko alam kung maniniwala kayo o hindi. Pero sasabihin ko pa rin. Ayokong matulad sa mga matatandang nagpapaka-misteryoso sa mga kwentong bayan. Lihim-lihim. Kaya napapahamak ang mga dayo. Ano po bang sinasabi niyo, Manong? Mga aswang. Mga aswang? Kapag lumiko kayo pakaliwa, tutumbukin ninyo ang sinasabing baryo ng mga aswang. Iniiwasan nyo na mga taga rito. Yung mga taong nawawala. May mga naniniwalang mga aswang ang kumuha sa mga iyon. Seryoso po ba kayo, Manong? Paano kung may makasalubong kaming aswang sa daan? May mga pistola naman kayong baon, hindi ba? Takot ang mga aswang sa bala, kaya siguradong magiging maayos lang kayo. Basta doblehin nyo lang ang pag-iingat. Huwag basta magtitiwala sa mga taong makakasalubong ninyo sa daan. Opo, hindi pa nakakakita o nakakaranas ng kababalaghan si Lolo Samuel. Ngunit may bahagi sa kanyang pagkatao na naniniwala sa mga aswang at iba pang nilalang ng dilim. Kaya naman isinalang-alang niya ang babala ng matanda. Sa katunayan ay bahagya niya iyong naiisip noong sumapit ang gabi. Nagpalipas sila ng magdamag sa bahay ng matandang dating sundalo. At lumabas na sila bago pa man sumikat ang araw para puntahan ang pakay na baryo. Dala nila ang iilang gamit ng mga doktor, ilang mga peking dokumento at ang kani-kanilang mga pistola. Nakatago ang mga iyon sa kani-kanilang mga bag. Malayo-layong lakaran pa to, Brad. Ang matindi pa dito, hindi natin sigurado ang naghihintay sa atin doon. Pero matanong nga pala kita, naniniwala ka ba doon sa sinabi ni Mang Puloy? Yung bang tungkol sa aswang? Silang taga rito. Maniwala na lang tayo. Mabuti lang sigurado. Paano kung mas marami palang mga rebelde sa baryong yun? Perpektong tagon yun eh. Iniiwasan ng mga tao. Perpektong taguan kasi iniiwasan ng mga tao. Ibig sabihin, may dahilan pa kung bakit iniiwasan yon. Ang mabuti pa, ito na lang muna natin ang mga isip natin sa pakay na baryo. Katapos, tsaka na tayo mag-isip ng susunod na hakbang. Teka, sandali! Isabel, ba't mo kami sinundan? Maghahatid ako ng abo at uling sa kabilang baryo. Sabay na lang ako sa inyo. Alam ba yan ng lolo mo? Sa rento, kabuhayan namin to. Siyempre, alam ni Lolo na maghahatid ako ng gulay. Ano, isabay natin? Hindi pwede, mahirap sumugal. Di wag, mauna na ako. Pambihira. Sakit sa ulo yung babaeng yun ah. Huwag mo na siyang masyadong isipin, Mateo. Ay, ganun na lang talaga. Tara na nga. Nagpatuloy sila sa paglalakad, Sir Jupiter. Noong unang 2 oras ay natatanaw pa nila si Isabel sa bandang unahan. Palingon-lingon ito sa kanila at sinisimangutan sila. Hindi na lamang siya gaanong binibigyang pansin ng 2 hanggang sa mawala na nga ito sa kanilang paningin.
Lumipas pa ang ilang minuto na tanaw na nila ang puno ng mulave na may dalawang malalaking mga bato sa paanan. Yan na yata yung sinasabing puno ni Mang Puloy. Totoo nga. May isang daan nga pakaliwa. Siguradong yan na yun. Hindi ka naman pala magkakamaling lumiko dyan kung hindi sasadyain. Talagang lumiliko palayo sa tamang daan eh. Isa pa, ewan. Pero napakasama ng pakiramdam ko sa daan yan. O siya, tumuloy na tayo. Mga 1 oras pang lalakarin natin. Sige. Nasaan kaya si Isabel? Di ko na matanaw ah. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Huwag mo nang masyadong isipin yun. Malamang nauna na yun sa kabilang baryo. Kung sa bagay, siguro naman sanay na yun dito. Tara! Bumalik sa paglalakad ang dalawa. Hindi lang pinapahalata ni Lolo Samuel sa kasama pero hindi niya maalis ang pansin sa pakaliwang daan. Pakiramdam po kasi niya ay may mga nagmamasid sa kanila mula roon. Lumingon sa doon, natanaw niya ang malawak na talahiban kung saan lumulusot ang pakaliwang daan. Sa likod naman ng talahiban ay tanaw niya ang makapal na gubat. May problema ba, Brad? Ha? Wala naman. Medyo pagod lang. Higit 1 oras pa nga lang ang lakad natin. Pagod ka na? Napalingon si Lolo Samuel paharap sa tinatahak nilang daan. Talahiban ng bandang kaliwang gilid. Sa kanan naman ay ang mismong paanan ng bundok na may mga puno at halamanan. Idiniretso pa ni Lolo ang mga mata. Nakita niyang may pababang bahagi ng lupa kung saan sila dadaan. Sa baba nun, may taniman naman ng mais. Tuloy-tuloy silang lumakad pababa ng bahaging yun. Umihip ang hangin at napuwing si Lolo Samuel. Napapikit siya at sandaling kinusot ang mga mata, ngunit hindi siya tumigil sa paglalakad. Nang dumilat siya ulit ay doon na siya napahinto nang makitang nasa gitna na sila ng makapal na kakahuyan. Anong nangyari? Nasaan tayo? Paano tayo nakarating dito? Hindi ko alam. Mukhang napaglaruan yata tayo, Brad. Napaglaruan? Nino? Ng mga aswang? Hindi ko alam pero kung totoong sinasabi ni Mang Puloy, mukhang yun na nga. Alerto tayo, Samuel. Subukin nating hanapin ang daan. Hindi tayo pwedeng manatili rito. Kabado man ay pilit nilakasan nila Lolo Samuel at Mateo ang kanilang mga kalooban. Nagpalakad-lakad sila sa kakahuyang yun kahit di sila sigurado kung saan pupunta. Mukhang wala talaga. Magdadalawang oras na tayong nagpapalakad-lakad dito. Puro puno pa rin ang nasa paligid natin. Kahit yung bundok, hindi ko na makita. Kung baliktarin kaya natin ang mga damit natin. Sige, subukan natin. Wala namang mawawala kung maniniwala tayo sa pamahihing yan. Binaliktad nga nila ang kanilang mga damit. Walang nagbago sa kanilang nakikita. Kaya naman muli silang nagpatuloy sa paggalugad sa lugar hanggang sa may matanaw na sila sa unahan. Samuel, tingnan mo doon. May maisan. Makakaalis na tayo sa gubat. Ligtas na tayo. Totoo nga. Tara, puntaan natin. Kahit nauupos na sa matinding pagod ay tinakbo ni na Mateo at Lolo Samuel ang nakita. Nang makalapit ay nakumpirma nilang isa nga iyong maisan. Mukhang ito yata yung maisan sa may panan sa pababang daan. Siguro nga. Mas mabuti pa. Maghanap tayo ng bahay o tao sa paligid. Baka may mapagtanungan o mapahingahan tayo. Nagpalakad-lakad pa ang dalawa sa lugar, Sir Jupiter. Parehong malakas ang kutob na may makikita silang kung sino roon kasi nga may taniman ng mais. Hindi nga po sila nagkamali dahil may nakasalubong silang isang matandang babae. Anong ginagawa niyo rito? Magandang umaga ho, Ale. Ako po si Samuel. Ito naman kasama ko si Mateo. Mga taga-gobyerno po kami. Nag-iikot-ikot kami sa mga liblib na baryo para tingnan ang kalusugan ng mga bata. Gusto naming malaman ang pangangailangan ng mga tao. Ang problema nga lang po, Manang, mukhang naliligaw na po yata kami.
May tinutumbok sana kaming baryo sa may kanlurang bahagi ng bundok. Nako, mas mabuti siguro kung magpahinga muna kayo. Mukhang latang-lata na kayo eh. Kanina pa ba kayo naglalakad? Salamat po, Manang. Ilang oras na nga po kami naglalakad eh. Oo nga po pala. May kilala po ba kayong nagngangalang Susing? Susing. Bakit? Anong kailangan niyo sa akin? Kayo po si Aling Susing? Salamat naman, nagkataon pa talagang nakasalubong namin kayo. Teka, sino ba kayo? Kakilala po namin si Mang Puloy. Sabi niya, kayo raw ang hanapin namin dito. Sumunod ang dalawa sa matanda, Sir Jupiter. Dinala sila nito sa bandang gitna ng baryo. May nakita silang iilang mga kabahayan bagamat magkakalayo ang pagitan ng mga yun. May iilang mga tao rin na naroroon sa kanilang mga kubo o bakuran. Nakatanaw lang ang mga yun sa kanila. Walang anumang ekspresyon sa mukha. Tuloy-tuloy silang naglakad hanggang sa makarating sa isang bahay na gawa sa matitibay na uri ng kahoy. Hindi naman yun kalakihan, ngunit halatang maganda ang pagkakagawa. Eto na mga iho. Tanghalian ninyo, tinolang manok. Nako, salamat po, Aling Susing. Nag-abala pa ho kayo. Salamat po talaga rito, Manang. Wala yun. Maliit na bagay. Pagod kayo kaya kumain kayo ng marami. Buti na lang talaga. Kayong nakasalubong namin agad. At mabuti na lang, hindi kami napadpad sa iniiwasang bariko, no? Iniiwasang baryo? Yun po kasi ang sabi ni Mang Puloy, Manang. May iniiwasang baryo raw rito banda sa inyo. Baryo raw ng mga aswang. Totoo po ba yun? Oo. Totoo ang baryong yon. Talaga po? Isang baryo na nasa pakaliwang daan mula sa may paanan ng bundok. Hindi ninyo nga dapat puntahan ang lugar na yon. Dahil kung hindi ninyo na masisigurado na makakauwi pa kayo ng buhay. Kumabog ang puso ni Lolo Samuel nang makumpirma mula sa matanda ang tungkol sa iniiwasang baryo. Kaya naman sinimulan na lamang niyang humigop ng sabaw ng tinolang manok. Baka sakali makatulong para mapakalma ang sarili. Ano nga palang mga kakailanganin ninyo para sa pakay ninyong gawin dito sa amin? Wala naman po, Manang. Maglilibot-libot lang po kami para tingnan ang mga bata rito sa baryo. Magpapahinga lang po kami ng konti pagkatapos magsisimula na kami kaagad. Dito na lang kayo magpalipas ng gabi. Para naman hindi na kayo magpabalik-balik sa paglalakad ng malayo. Mukhang yun na nga po ang mangyayari. Ayos lang po ba yun sa mga kabaryo nyo, Manang? Kanino po ba kami magpapaalam? Hindi na kailangan. Ako ang pinuno ng baryong ito. At may pahintulot na kayo sa kung ano mang gagawin ninyo. Talaga po? Di nyo naman agad sinabing kayo pa lang namumuno rito. Ayos lang, Samuel. Wala namang kaso sa akin yon. Maiba nga po pala ako, Manang. Nakarating na ho ba rito sa Isabel? Ano pa naman, Mateo? Di ba sabi ko sa'yo, huwag mo na masyadong isipin yun. Isabel? Sinong Isabel? Manang naman eh. Hindi ninyo kilala si Isabel? Aha. Oo. Siyempre kilala ko. Pero hindi pa siya nakakapunta rito eh. Nako, saan na kaya yun? Nauna yun sa amin kanina eh. Baka naman bumalik sa kanila nang maligaw kayo. Agad kinutuban si Lolo Samuel sa usapan ni na Mateo at ng matanda. Subalit mas ginusto niyang magmasid muna. Ayaw niyang magpadalos-dalos kaya hinayaan lang muna niyang ituloy ni Mateo ang usapan. Nang matapos naman silang kumain ay nagpahinga lang sila ng mga kalahating oras. Pagkatapos agad na silang naghanda para maglibot-libot sa baryo. Magkukunwaring sinusuri ang mga batang naroroon. Mateo, Brad, Oh, may problema ba, Samuel? hindi ko pa masabi kung ano pero bakit may pag-aalinlangan yung matanda tungkol kay Isabel? Para bang hindi niya agad nakilala ang apo ng sarili pa man din niyang kapatid. Sabi ko na eh. Napansin mo rin? May hindi tama sa mga nangyayari. Maging alisto ka, Brad. Alam ko. Ikaw rin. Mag-iingat ka palagi.
Doon. May bahay doon. Doon tayo magsimula. Naging maayos naman po ang pagpapanggap nila Lolo Samuel at Mateo. Kapansin-pansin nga lang na talagang hindi masyadong palakibo ang mga tao roon. Masyadong seryoso ang mga itsura, tapos kakaiba kung makatitig sa kanila. Iniisip na lang nilang baka dahil lamang iyon sa mga dayo sila. Siguro ay naninibago lang ang mga taga-baryo. Ilang oras na tayong naglalakad, wala naman tayong napapala. Mukhang wala namang mga rebelde rito eh. Mamaya na natin pag-usapan ng tungkol dyan. Baka may makarinig. Ano yun? Umiiyak na bata? Mukhang sa kubong yun galing. Lapitan natin? Tara. Saradong-sarado ang kubo na pinagmumulan ng iyak ng isang batang babae, Sir Jupiter. Naroroon yun malapit sa gilid ng isang bangin, tapos may katabing patay na puno. May isang matandang lalaki rin nakaupo sa harap ng bakuran ng kubong yun. Kalbo ang tuktok ng ulo at nakasuot ng kupas na asul na baro. Kumusta ho, Manong? Mga taga-gobyerno ho kami. Nandito kami para tingnan ang kalagayan ng kalusugan ng mga bata sa inyong baryo. May bata po ba sa loob ng kubo nyo? Pinasadahan sila ng tingin ng lalaki mula ulo hanggang paa. Sandaling natigilan si Lolo kasi bigla na lang siyang pinanlamigan ng kalamnan. Inulit niya ang pagtatanong matapos lumunok ng laway, ngunit umiling ang lalaki. Umalis na kayo. Sa ibang bahay na lang kayo manggulo. Manong, wala naman po kaming masamang pakay sa bata. Gusto lang po namin siyang... Natigilan din si Mateo nang muli silang matalim na titigan ng matanda. Kumunot din ang noo nito, kaya naman di na namilit ang dalawa. Tumalikod na sila at nagsimulang maglakad ulit. Noong medyo nakalayo na sila, doon na nila pinag-usapan ang isang balak. Nating balikan ang kubo na yon bago tayo umalis dito sa baryo. Mukhang may mahihita tayo ron eh. Mismo, Brad. Kinukutuban ako sa matanda eh. Kala ni na Lolo yun na ang palatandaang may malinga sa baryong yun. Subalit nung magtatakip silim na at pabalik na sana sila sa bahay ni Aling Susing, may nakita naman silang isa pang kakaiba sa baryong yun. Pagawalan niyo ako rito! Mga halimaw kayo! Ano yun? Babaeng sumisigaw? Doon galing. Sa kubong yon. Ibalik niyo sa akin ang anak ko! Ibalik niyo sa akin si Ikay! Mga walang iya kayo! Mga demonyo! Tara, puntahan natin. Huwag niyo nang puntahan yung babaeng yon. Aling Susing, kanina pa po kayo dyan? Bakit naman po hindi namin siya pupuntahan? Sino po ba yung sumisigaw na yon? Yun si Julieta. Isang baliwang babaeng yun. May diferensya ang kanyang pag-iisip. Mas mabuti kung hindi ninyo siya lalapitan. May problema sa pag-iisip? Bakit po siya sumisigaw ng ganyan? Parang galit. Alam niyo nang tungkol sa baryo ng mga aswang, hindi ba? Ano naman pong kinalaman ng baryong yun sa babae? Kinuha ng mga aswang ang anak ni Julieta na si Ikay. Seryoso po, Manang? Ibig sabihin, yun ang dahilan kung bakit siya nasiraan ng bait? Oo. Yun din ang dahilan kung bakit galit siya sa kung anong mga halimaw. Pero gusto ko pa rin siyang matignan, Manang. Sigurado ka ba, Samuel? Manang, mga alagad kami ng kalusugan. Kasama roon ang kalusugan ng pag-iisip ng mga tao. Siguro hindi na siya bata, pero mas mabuti nang matignan pa rin namin si Julieta kung ganun ang kalagayan niya. Kayong bahala. Lumapit nga po sina Lolo sa nakitang kubo, Sir Jupiter. Binuksan ni Aling Susing ang pinto ng kubo. Pumasok sina Mateo at Lolo Samuel. Doon ay bumungad sa kanila ang isang babaeng nakaupo sa may sulok. Sa tansya ni Lolo ay nasa 25 anyos raw po yun. Magulo ang kabalikat na buhok, nakagapos ang mga kamay at paa. Butot balat po ito, Sir Jupiter. May ilang mga galos at pasarin, tapos medyo madungis ang kulay tsokolating duster. Kinailangan namin siyang igapos. Nananakit kasi siya.
Mahirap na at baka may mapuruhan pa. Hayop ka, Mameng! Hayop ka, matanda ka! Mga demonyo kayo na mga kabaryo, mga aswang! Ibalik mo ang anak ko! Ibalik mo sa akin si Ikay! Maming? Sinong maming? Sinabi ko naman sa inyo, hindi ba? Baliw ang babaeng yan. Hindi niya nakilalang nakakaharap niya. Ang mabuti pa, umalis na tayo. Maghahanda na ako ng hapunan para sa atin. Wag! Wag niyo ako iwan dito! Pakawalan niyo ako! Pakawalan niyo ako! Teka po, Manang. Hindi po ba siya kakain? May nakatoka ng maghahatid sa kanya ng pagkain araw-araw. Kaya wag niyo na siyang masyadong isipin. Halina kayo. Teka, sandali! Sandali lang! Mga dayo ba kayo rito? Hindi ba kayo taga rito? Tulungan niyo ako! Mga aswang ang mga yan! Huwag kayo magtitiwala sa kanila! Magagaya lang kayo sa akin! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ang anak ko! Ah! Hindi mapanatag si Lolo Samuel kakaisip sa babaeng baliw, Sir Jupiter. Kahit nung naghahapunan na sila sa bahay ni Aling Susing, ay gumugulo pa rin yon sa utak niya. Sa palagay naman niya ay pareho sila ng iniisip ni Mateo dahil mayat maya silang nagkakatinginan ng makahulugan. Pasado 8:00 ng gabi nang maghanda na silang matulog, may maliit na kwartong inilaan si Aling Susing para sa kanilang dalawa. Samuel, ano ng plano? Lalabas tayo mamaya mga 11:00 o 12:00. Babalikan natin yung kubong may bata at si Julieta. Sabi ko na, hindi ka rin mapakali, ano? Siguro nga. Wala tayong nakitang palatandaang may mga rebelde rito. Pero may ilang katakatakang mga bagay kasi. Sinabi mo pa. Una na roon, ay sinong bata sa kubo? Ikalawa, mukhang hindi baliw si Julieta. Alam niya ang sinasabi niya. At hindi kilala ng matanda si Isabel. Ibig sabihin, hindi siya si Aling Susing. Malamang, siya ang sinasabing maming ni Julieta. Naligaw nga yata talaga tayo. Ibang baryo tong napunta natin. Mukhang nasa alanganin tayo, Mateo. Kailangan nating maging maingat sa mga gagawin natin. Ganito, ihanda mong pistola mo. At yung mga bala. Iwan na natin ang ibang mga gamit dito. Sige, dapat kasi nagdala tayo ng mga pangontra eh. Inihanda ni na Lolo Samuel at Mateo ang kanilang mga sandata. Nagsuot din sila ng mga itim na damit para hindi sila madaling makita sa dilim. Bagamat hindi sila sigurado kung may pakinabang ba ang ganong taktika. Mga aswang nga naman ang kailangan nilang pagtaguan. Pagkatapos maghanda, naghintay na lamang sila na lumalim pang lalo ang gabi. Hinintay nilang tumahimik ng husto ang paligid hanggang sa puro huni na lang ng kuliglig ang kanilang naririnig mula sa labas. Ano na? Handa ka na? Handa na, Brad. Tara na. Maingat na lumabas ng bahay ang dalawang sundalo. Alisto sa kahit anumang marinig sa paligid. Kalahating buwan lang ang nagsisilbi nilang malamlam na liwanag. Sanay na sila sa mga palihim na operasyon kung saan buhay nila ang nakasalalay. Pero sabi po sa akin ni Lolo sadyang iba ang kilabot ng umangat-ngat sa kalooban niya noon. Nakapantalon at jacket siya ngunit hindi niya mapigil ang panlamigan ng kalamnan. Tuloy-tuloy nilang tinahak ang daan papunta sa kubong kinaroroonan ni Julieta. Yun po kasi ang mas malapit. Oh, kumusta? Wala bang kahit sino sa paligid? Walang katao-tao. Tara, lapit na tayo sa kubo. Tara. Maingat silang lumapit sa kubong pinagkukulungan ng babae. Palingon-lingon at baka may kung sino sa paligid. Hindi sila pumasok. Sa halip tinumbok nila ang dingding kung saan banda nakaupo si Julieta. Julieta? Julieta? Kami to. Yung mga dayo kanina, Julieta. Julieta? Anong ginagawa niyo rito?
Ba't kayo lumabas ngayong gabi? Delikado kayo. Julieta, makinig ka. Nakikiusap kami sa'yo. Sabihin mo sa amin ang lahat tungkol sa baryong ito. Hahanap kami ng paraan para tulungan ka. Baryo ng mga aswang ang lugar na to. Gagawin nila kaming alay ng anak ko sa kabilugan ng buwan. Maniwala kayo sa akin. Hindi ako nagsisinungaling. Hindi ako baliw. Ang anak mo, nasan ba? Ang anak ko, kinulong nila si Ikay dun sa isang kubo sa may bangin. Kubo? Sa may bangin? Mukhang yun yata yung kubong may umiiyak na bata. Tumutugma, Samuel. Tulungan niyo ang anak ko. Hindi siya dapat mamatay. May kapansanan ng anak ko. Pilay ang isa niyang paa, kaya hindi siya makakatakas panigurado. Tulungan niyo siya. Kahit wag niyo na akong isipin, siya ang unahin niyong itakas sa baryo na ito. Nakikiusap ako. Nakikiusap ako sa inyo. Tulungan niyo ang anak ko. Hindi pwede yon. Itatakas ka rin namin. Isasama ka namin. Muling inikot ni na Mateo at Lolo Samuel ang paligid ng kubo. Nang makitang wala pa rin kahit sinong tao, doon na nila binuksan ang pinto. Ginamit nila ang kanilang maliit na kutsilyo para maputol ang kawad ng pinto. Isasama ka namin, Julieta. Akin na yung mga nakagapos sa yung lubid. Puputulin ko. Sino ba kasi kayo? Ba't kayo nakarating sa isinumpang lugar na to? Basta magtiwala ka lang sa amin, Julieta. Gagawin namin ang makakaya namin para sa iyo at sa anak mo. Nang makalagan na ni Lolo Samuel si Julieta ay dali-dali na silang lumabas ng kubo. Tuloy-tuloy silang tumakbo papunta sa direksyon ng kubo sa may bangin, subalit nahalata ng dalawang nahihirapan si Julieta. Ano ko? Julieta, ayos ka lang? Ayos lang ako. Punta na natin ang anak ko. Hindi ka ayos eh. Mukhang wala kang lakas. Siguro, hindi ka pinapakain dito, no? Wala na tayong panahon para mag-usap. Ganito, maghanap tayo ng pwedeng tagpuan. Doon kayo maghintay. Pagkatapos, pupuntahan ko si Ikay. Dadalhin ko siya pabalik dito. Mas mapapabilis tayo kung ganun. Tama ka, Samuel. Sa maisan, doon tayo makakalabas papuntang Kakahuyan. Yun ang pagkakaalam ko. May sumpa yata yung gubat na yun eh. Nanliligaw ng mga tao. Bukod doon, hindi ko na alam kung paano makakalabas dito. Mamaya na lang natin isipin yan. Sa ngayon, doon na muna kayo maghintay sa may maisan. Pupunta ako ron, dala ang bata. Iligtas mo ang anak ko, sir. Iligtas mo si Ikay. Gagawin ko makakaya ko. Mabilis ngunit maingat na tinakbo ni Lolo Samuel ang direksyon papunta sa bangin. Nang matanaw na niya ang kubo, napansin niyang wala ang lalaking nagbabantay roon. Diyos ko, tulungan niyo akong iligtas yung bata. Tulungan niyo kami makatakas. Ngayon na. Palingalingang lumapit si Lolo Samuel sa tahimik na kubo. Nang makarating sa harap ng pinto, agad niyang nilabas ang maliit niyang kutsilyo para putulin ang mga kawad na nagsisilbing kandado. Konti na lang. Sana ayos pa ang bata sa loob. Eto na. At ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Itatakas mo ang bata? Sabi ko na eh. Sabi ko na may kalokohan kayong balak. Naloko na. Ngayon, lagot ka sa akin. Hindi! Halimaw! Aswang! Nanlaki ang mga mata ni Lolo Samuel nang makita niyang biglang nagbago ng anyo ang lalaking bantay. Kitang-kita niya yon sa tulong ng malamlam na tanglaw ng buwan. Walang ano-ano ay agad itong lumundag papunta sa kanya. Mabuti na lang at naigulong ni Lolo ang katawan sa lupa para makaiwas. Bubulot na sana siya ng baril pero naisip niyang baka lalo siyang maalanganin kapag narinig yon ng iba pang mga halimaw sa baryo. Kaya naman mas pinili niyang hawakan na lamang ng maigi ang maliit niyang kutsilyo. Mga demonyo kayo na mga kalahi mo! Hindi na kayo dapat mabuhay sa mundo! Yeah!
Lakas loob na inambahan ng kutsilyo ni Lolo ang aswang. Nakailag ito sa patalim, subalit mabilis na sinuntok ni Lolo ang ulo nito. Gumanti naman ito ng kalmot at tinamaan si Lolo sa may hita. Sa kabutihang palad ay hindi naman yun malalim kaya nagawa niyang tiisin. Ngunit hindi niya namalayan ang biglang pagsiko sa kanya ng halimaw. Tinamaan siya sa sikmura kaya siya napatras at napaupo sa lupa. Yung bata, kailangan kong iligtas si Ikay. Hayop ka na, aswang ka. Hindi mo ako mapapasuko ng gano'n na lang. Etong sa'yo! Pumulot si Lolo ng medyo malaking bato gamit ang kabila niyang kamay. Lumapit sa kanyang halimaw. Sinipa niya ito ngunit lumundag yon pakanan para umilag. Doon na niya hinagis ang pinulot na bato. Tinamaan yun sa mukha. Bumuelo si Lolo para saksakin ang tiyan ng aswang. Namalayan nito ang kutsilyo kaya nakalundag ito paatras at sinuntok si Lolo sa may balikat. Subalit nagawa yung tiisin ni Lolo. Muli niyang inamba ang kutsilyo sa ulo ng halimaw. Inilag naman nito ang mukha, kaya naman bumukas ang oportunidad para sa totoong pakay ni Lolo. Tuloy-tuloy niyang minaniobra ang patalim pukol sa lieg ng aswang. Bumaon ang kutsilyo. Pinaikot-ikot iyon ni Lolo Samuel hanggang sa hindi na tumigil sa pagtagas ang masaganang itim na dugo. Walang yakang tao ka! Visit ka! Hangal! Mamamatay ka! Papatayin kita! Mamatay ka na! Pinagsasaksak ng napakaraming beses ni Lolo Samuel ang aswang sa lieg, dibdib at sikmura. Hindi niya ito tinigilan hanggang sa makita niyang hindi na iyon gumagalaw. Sandali lang, Ikay. Andiyan na ako. Ililigtas kita. Itatakas kita rito. Dali-daling binuksan ni Lolo ang pinto ng kubo. Kabado at baka may sumulpot na ng mga aswang. Nang makapasok ay nakita nga niya sa loob ang isang batang babae. Siguro raw ay nasa mga 6 o 7 taong gulang. Nakasuot ng maruming bestidang dilaw at pilay nga ang kaliwang paa. Ikaw ba si Ikay? Opo. Sino po kayo? Huwag niyo po ako sasaktan. Maawa po kayo sa akin. Huwag kang matakot sa akin. Ako si Samuel. Nandito ako para iligtas ka. Itatakas kita. Kasama ng kaibigan ko ang nanay Julieta mo. Kaya tara na. Kita ni Lolo sa luha ang mga mata ng batang pag-alinlangang magtiwala, subalit nagawa rin naman niya itong kumbinsihing sumama sa kanya. Agad niya itong kinarga. Lumabas sila ng kubo at tumalilis papunta sa napagkasunduang tagpuan. Kailangan nating magmadali bago pa tayo makita na kung anong mga halimaw. Si nanay? Nasaan si nanay ko, kuya? Sisikapin namin kayong iligtas na dalawa. Ilalayo namin kayo rito sa lugar na to. Anong ginagawa nun? Ba't siya nagpaputok? Ano kayong nangyayari doon? Nagkapatong-patong ang pagkabahala, kaba at kilabot ni Lolo Samuel nang pumailan lang ang mga putok ng baril mula sa direksyon ng maisan. Sigurado siyang ang kasama niya ang nagpapaputok, kaya nag-aalala siyang baka nakita na ng mga aswang sina Mateo at Julieta. Lalo pa niyang binilisan ang takbo. Kulang na lang ay liparin niya ang daan habang nananalangin wala silang makakasalubong na demonyo. Subalit nung papalapit na sila sa maisan, agad niyang napansin ang isang nakabulagtang aswang sa gilid ng daan. Diyos ko! Ano bang nangyari dito? Asa na kaya si Mateo? Bato? Doon! Andun sila! Napailing si Lolo Samuel nang makita si Mateo. Kita niyang duguan ang damit nito. May malaking tama pala ng kalmot ang kanyang kaibigan sa tagiliran. Samuel, butit nakuha mo yung bata. Ikay, anak ko. Ang Diyos ko, buti ligtas ka, anak. Ano bang nangyari rito? Bakit ka nagpaputok? Wala akong pagpipilian, Brad. Eto nga ang laki ng kalmot sa akin sa tagiliran eh. 2 aswang ang humarap sa amin. Isa yung nakita mong nakabulagta.
Ang isa naman, nakatakbo pa suot sa may maisan. Kaya kailangan na nating magmadali. Kung hindi man narinig ng mga taga-baryo ang mga putok, siguradong nakapagsumbong na yon. Tara, bilisan na natin. Sandali lang. Gusto kong mangako kayo sa akin, sir. Ano man ang mangyari, unahin niyong iligtas si Ikay. Kung kailangan niyo akong iwan, gawin niyo. Ilayo ninyo ang anak ko rito. Pero nanay! Julieta, kayong dalawa ang ililigtas namin. Mangako ka! Nangangako ako. Ililigtas ko ang anak mo kahit anong mangyari. Salamat, sir. Salamat! Labag man sa kalooban ay napilitang mangako si Lolo Samuel. Naiintindihan niya si Julieta. Halata kasi talagang nanghihina na ang babae. Puro pasa at sugat na ito, dulot ng pagpapahirap sa kanya ng mga aswang habang nakakulong. Ni hindi na nga makatayo ng tuwid. Alam ni Lolo na iniisip ni Julieta na hindi nito kakayanin ng mahabang lakaran at takbuhan sa masukal na kakahuyan. Kung bubuhati naman ni Mateo ang babae, babagal lang din sila, lalo't sugatan din ang sundalo. Sa madaling salita, nasa alanganin talaga ang lagay ni Julieta. Buhat pa rin ni Lolo Samuel noon si Ikay. Tinahak ng grupo ang makipot na daan sa gitna ng maisan. Tanaw nila mula roon ang kakahuyan. Pakiramdam ni Lolo noon ay tila ba pinagtatawanan sila ng mga puno. Hinahamon sila kung makakalagpas ba sila. Makakabalik sa talahiban at sa ligtas na daan kung nasaan ng Mulave. Subalit, Hindi! Andiyan na sila! Nakakainis! Kumikirot ang sugat ko sa hita. Pagpatuloy lang kayo. Huwag kayong hihinto. Kaya natin to. Matatakasan natin ang mga demonyong yan. Hindi kayo makakatakas! Gagawin namin kayo kalay para sa aming Panginoon! Samuel! Magpatuloy kayo! Itakas mo yung bata! Anong gagawin? napalingon si Lolo Samuel nang magpaputok ang kasama. Tuluyan siyang sinakluban ng matinding hilakbot nang makitang laksa-laksang mga halimaw na papasugod sa kanila. Sabihin mang may baril silang dalawa pero hindi nila yun kakayaning patayin lahat nang sila lang. Ano pang tinutunga-tunga mo dyan? Tumakas na kayo! Samuel, sige na! Itakas mo na ang anak ko! Sige na! Ibinaling ni Lolo Samuel ang tingin sa daan pasuot ng kakahuyan. Binunot niya ang baril at ubus lakas siyang tumakbo ng mabilis. Iyak nang iyak ang bata na kanyang karga dahil ayaw nitong mawalay sa ina. Subalit hindi nagpaawat si Lolo. Tuloy-tuloy siyang tumakbo hanggang sa may makita siyang mga halimaw na humarang sa kanilang tatakbuhan. Harang-harang kayo sa daraanan namin, ha? Etong sa inyo! Ah! Ah! Mamatay na kayong lahat! Ah! Tuloy-tuloy na tumakbo si Lolo habang tuloy-tuloy lang din sa pagpapaputok hanggang sa namalaya na lang niyang nakalusot na sila sa mga humarang na halimaw. May nagtangkapang kumalmot sa kanya. Tinamaan siya sa may braso, ngunit mabilis din niya itong napaputukan. Tuloy-tuloy siyang tumakbo hanggang sa mapansin niyang tahimik na ang paligid. Hindi ako pwedeng tumigil. Hindi ako pwedeng pumigay. Tulungan niyo kami, Panginoon. Parang awa niyo na. Ang talahiban. Sa wakas. Sana, yan na yun. Todo-todo ang panalangin ni Lolo noon na sana hindi lang siya nililigaw ng mga aswang. Tinakbo pa niya ang kakahuyan, tanaw sa unahan ng talahiban. Ilang sandali pa may nakita siyang 2 taong nakatayo sa daang nasa gitna ng mga talahib. Mang Puloy! Isabel! Sa wakas! Kayo nga! Sa wakas! Sinasabi ko na nga ba naligaw kayo eh. Nung hindi kayo makarating kina Lola Susing, alam ko nang naligaw kayo. Ay, ano bang nangyari sa inyo? Si Mateo nasaan? At, Ikay, ikaw pa talaga yan. Mamaya na po ako magkukwento, Manong. Tulungan muna natin tong bata na makalayo. Sige, doon na tayo sa baryo ng kapatid ko. Mas malapit na yun dito.
Dumiretso sina Lolo Samuel, Isabel at Mang Puloy sa kabilang baryo at tumuloy nga sila sa bahay ng totoong Aling Susing. Doon na isinalaysay ni Lolo sa kanila ang lahat ng naranasan at nakita nila ni Mateo sa iniiwasang baryo. Ang ipinagtataka ko lang talaga, bakit nagawa ko na makalusot ng maayos sa kakahuyang ngayon? Nagawa ko makabalik dito, imbis na maligaw ulit. Siguro dahil nagkakagulo doon sa baryo ngayon, malamang nasira ang konsentrasyon ng mga aswang sa kanilang sabulag. Sabulag? Anong sabulag, Aling Susing? Yun ang paraan ng mga alagad ng dilim para linlangin ang paningin ng mga pangkaraniwang tao. Huwag mo na lang siguro masyadong isipin kung paano ka nakalabas, Samuel. Ang mahalaga ay nakatakas kayo nitong si Ikay. Manong, mahalagang malaman ko kung bakit kami nakatakas at hindi naligaw ulit. Kailangan ko pang balikan sina Mateo at Julieta ron eh. Talagang babalik ka pa roon sa kabila ng nangyari. Nako, baka di ka naswertehin, Samuel. Oo nga, Samuel. Kita mo naman, kami lang ni Isabel ang naghanap sa inyo dahil walang may gustong tumulong. Lahat ng mga tao sa baryo namin at dito kinasusi, takot sa mga aswang. Kahit nga ako nag-aalinlangan din. Sa totoo lang. Pero Manong, hindi ko naman pwedeng pabayaan na lang sila Mateo at Julieta ron. Dadalhin kong konsensya yun sa buong buhay ko. Tama si Sargento Lolo. Di pwedeng manatili na lang tayong takot habang buhay. Kailangan na nating kalaban at palayasin mga halimaw na yon. Siya'y manahimik kay Isabel. Isa ka pa Hinabi ko na sa'yo, talagang ipapahamak kanyang kapusukan mong yan. At yung karawagan nyo, di ba kayo papahamak niyan? Di nga natin sigurado kung kailan susunod na mga aswang sino man sa atin eh. Nabubuhay na lang tayo na naghihintay para dagitin nila, Lo. Isabel! Kung naduduwag kayo, edi isubo na lang natin sa mga aswang mga tao rito sa baryo para di na tayo mahirapan. Mga walang kwenta. Dati pa naman kayong sundalo tapos ganyan. What? Hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko sa apo kong yun. Abinin mo man o hindi, may punto ang apo mo, Puloy. Hanggat hindi nasusugpo ang mga aswang, mananatili tayong nasa alagaden. Mang Puloy, Aling Susing. Alis muna ako. Babalik ako sa kampo para kausapin si Teniente Raul. Hihingi ako ng tulong sa kanya. Sasamahan kita. Sa iba tayo dadaan para malayo sa baryo ng mga aswang. Mag-iingat kayo. Ako muna ang bahala kay Ikay. Kuya Samuel, babalik ka ha? Babalik ka. Ililigtas mo ang nanay ko. Oo, Ikay. Babalik ako. Panghako. Hindi pa man nakakapagpahinga ng maayos ay agad nang lumakad sina Lolo Samuel at Mang Puloy. Doon sila dumaan sa gubat na nasa may likod ng bundok. Napakasukal na lugar daw po yun, Sir Jupiter, pero wala silang mapagpipilian. Mas mainam na yun upang hindi nila madaanan ang bukana ng daan papunta sa baryo ng mga aswang. 4:00 ng madaling araw sila umalis. Pasado 2:00 na ng hapon sila nakarating sa baryo ni Mang Puloy. Nagtanghalian at nagpahinga ng 1 oras, tsaka bumiyahe na papunta sa kampo. Kasama pa rin noon ni Lolo si Mang Puloy. Anong aswang ba ang sinasabi mo, Samuel? Rebelde ang pinahahanap ko sa inyo. At hindi ang halimaw. Teniente, makinig muna po kayo. Totoo po ang mga aswang at... Manahimik ka, Puloy. Retiradong sundalo ka na, hindi ba? Ba't kinakampihan mong kalokohan itong isang ito? Sir, sabihin na nating hindi totoo ang mga aswang. Pero totoong nasa alanganin ng mga taga ron. At pati na si Mateo. Kailangan nating sugpuin ang mga nanggugulo ron. Bigyan niyo muna ako ng ebidensya tungkol sa mga aswang na yan. Teniente, wala ng oras. Nasa panganib na sina Mateo. Bukas ng gabi na ang kabilugan ng buwan. Isa pa, ang panganib kung may babalik lang doon para manguha ng ebidensya. Samuel, sundalo ka. Alam mong hindi tayo pwedeng kumilos ng basta-basta. Kung wala akong makukuhang tulong sa inyo, ako na lang ang kikilos.
Patawad, Teniente, pero kailangan. Samuel! Sir Jupiter, nakita ni Lolo Samuel sa mga mata ni Teniente Raul ng pag-aalinlangan nito. Alam niyang gusto rin nitong makatulong pero pinipigilan ng sariling katungkulan bilang teniente ng hukbo. Hindi nga naman ito pwedeng basta nalang utusan ng mga sundalo na lumusob sa kung saan. Ano bang gagawin natin, Samuel? Naiintindihan ko si Teniente, Manong. Hindi ko siya masisisi. Yun nga lang, kailangan pa rin natin kumilos. Meron o wala mang tulong. Samuel! Sandali! Teniente? Eto. Dalhin ninyo ito. Bag? Ano po ito? Mga bala at baril? May isang granada pang kasama? Pasensya na, Samuel. Hindi ko talaga pwedeng utusan ng basta-basta ang hukbo. Hindi lang ako ang mananagot pag nagkataon. Pero sana, ito man lang, makatulong na sa inyo. Maraming salamat dito, Teniente. Napakalaking tulong na po nito. Mag-ingat kayo. At umuwi kayo ng buhay. Maliwanag? Areglado, Teniente. Galing sa kampo ay dumiretso sina Lolo Samuel at Mang Puloy sa isang simbahan. Pinabindisyonan nila ang mga bala at baril na bigay ni Teniente Raul. Pagkatapos ay bumalik na sila sa baryo ni na Aling Susing. Nag-iingat para hindi makita ng ibang mga tao ang dalang mga armas. Mahirap na at baka makapagdulot pa ng pangamba. Gabi na po nang makarating sila noon, Sir Jupiter. Mabuti at naisip niyong pabindisyonan ng mga yan. Mas mabisa ang talab niya sa mga aswang. Ano ba plano natin ngayon? Paano natin lulusubin ng baryo? Ganitong naisip ko, Manong. Sa ngayon, unahin muna nating mailigtas si Mateo at Julieta. Di bali na kung wala tayong mapatay sa mga aswang. Kasabay nun, kukuha rin ako ng ebidensyang may mga aswang nga sa lugar na ito. Ipapakita ko yun kay Teniente para makahingi siya ng paintulot na pakilusin ang kanyang hukbo. Mas mabuti na nga kung mag-iingat tayo ng ganyan. Kahit kasi bendikado na ang mga sandata natin, hindi pa rin sigurado kung makakapalag tayo sa dami ng mga aswang doon. Ganito naman ang naiisip ko. Una, mas mabuti kung umaga kayo pupunta. May mga aswang na mahina kapag may araw. Baka makatulong yun sa inyo. Ikalawa, kailangang may sumunog sa kakahuyan. Baka sakaling mapawalang bisa ng sabulag na pumapalibot sa baryo. Hindi pwedeng ang ikalawang suhestyon nyo, Aling Susing. Kapag sinunog natin ang kakahuyan, magkakaroon ng pagkakataon ng mga halimaw na makatakas. Baka dalhin nila si Mateo at Julieta. Kung ganon, kailangang may magpaiwan para sumunog sa kakahuyan. Bali may mauuna ron. Ikaw na siyempre yon, Samuel. Itong si Puloy naman ang maiiwan at maghihintay sa labas. Pagkalipas ng mga 5 oras, tsaka niya susunugin ang kakahuyan para siguradong makakauwi kayo. Pwede yun, Susing. Tapos, tsaka na ako susunod doon sa baryo kapag nasusunog na ang kakahuyan. Sa ngayon, magpahinga muna kayo at mag-ipon ng lakas. Hindi biro ang haharapin niyo bukas. Noong gabing yon ay maagang nagpahinga si Lolo Samuel. Hindi naman po siya nahirapang makatulog dahil sa matinding pagod. Mula nga naman sa pagtakas nila sa baryo ng mga aswang ay tuloy-tuloy na ang lakad niya buong araw. Kaya naman masigla rin ang kanyang pakiramdam ng magising kinaumagahan. Handa ka na, Samuel. Opo, Manong. Yung gas na dadalhin nyo, handa na po? Oo, andito na. Hindi ko inaasahang darating ang araw na gagamitin ko uli ang pistola ko. Sana kaya ko pa. Ay tiwala ako sa inyo, Manong. Bandang 10:00 ng umaga nang lumakad sina Lolo Samuel at Mang Puloy. Tinutumbok nila doon ang puno ng mulave kung saan sumasanga ang daan papunta sa baryo ng mga aswang. Oh, may problema ba? Ba't ka napahinto? Pakiramdam ko may sumusunod po sa atin, Mang Puloy. Sumusunod? Aba, delikado yan.
Baka minamanmanan tayo ng mga halimaw. Tignan po muna natin ang paligid. Ginalugad nila Lolo Samuel at Mang Puloy ang magkabilang gilid ng daan. Tinignan nila ang talahiban at ang mismong gilid ng bundok. Subalit wala naman silang nakitang kahit sino. Kinabahan si Lolo kasi nga baka tinitiktikan na pala sila ng mga aswang. Baka pumalpak pa ang kanilang plano ng oras. O ano na? Tutuloy pa ba tayo? Kailangan, Manong. Susugal ako. Masama man ang kutob ay lumapit si Lolo Samuel sa paanan ng puno ng mulave. Tanaw niya si Mang Puloy. Naruroon ang matanda sa bandang paangat na bahagi ng bundok. Doon ito magpapalipas ng mga 5 oras. Lumingon si Lolo Samuel sa talahiban kung saan sumusuot ang pakaliwang daan. Agad nananayo ang kanyang balahibo, lalo na nang mapatanaw sa kakahuyan. Lumulok siya ng laway, muli siyang tumingin kay Mang Puloy tsaka tinahak na ang makitid na daan. Alam sa sariling may posibilidad na hindi na siya makabalik. Subalit noong papasok na sana siya sa kakahuyan, Diyos ko. Gabayan niyo na ba ako? Tulungan niyo akong mailigtas si Mateo at Julieta. May tao! Sinong nandyan? Pagsalita ka! Sinong nandyan? Huwag mo akong piliting ilabas ang pistola ko! Teka, sandali! Ako to! Isabel? Anong ginagawa mo rito? Gusto kong sumama sa'yo. Gusto kong tumulong. Pero Isabel, mapanganib doon. Mga aswang ang haharapin ko. Hindi simpleng mga kalaban lang. Wala kang magagawa. Sasama ako! Hoy! Bumalik ka rito! Tintik na babae ito. Magpapakamatay ka ba? Hoy! Puisit! tuloy-tuloy na sumuot si Isabel sa masukal na kakahuyan. Wala nang nagawa si Lolo kundi sundan ito bago pa mawala sa kanyang paningin. Hindi naman nahirapan si Lolo dahil kulay dilaw naman ang kamiseta ng dalaga. Oh, anong plano? Dapat talaga hindi ka na sumama eh. Dapat doon ka na lang kay Lolo Puloy mo. Siya ang magsusunog ng talahiban at kakahuyan mamaya. Wag mo ko itulad sa ibang mga taong duwag. Gusto kong tumulong. Gusto kong patayin at palayasin yung mga aswang na yan dito sa amin. Masyado na sila nakakapirwisyo. Alam mo ba yon? Masyado na marami buhay ang kinuha nila. Hindi na lang nakipagtalo si Lolo Samuel sa dalaga. Kita kasi niya ang matinding determinasyon sa mga mata nito. Sa katunayan ay may nakasukbit pa nga itong itak sa bewang. Subukan mo na bang humawak ng baril? Aba, syempre. Tinuruan na ako ni Lolo. Tataka nga ako eh. Tinuruan niya ako pero ayaw naman niya sumabak ako sa labanan. Isabel, hindi lang kami basta lumalaban. Ginagawa namin ang trabaho namin para protektahan ang mga tao. At malamang, tinuruan ka ni Lolo mo para protektahan ang sarili mo. Ba't mo nga pala naitanong? Huminto sa paglalakad si Lolo. Nagtataka namang napahinto rin si Isabel. Pagkatapos ay kinuha ni Lolo Samuel ang 2 baril na nasa dala niyang bag. Isinukbit niya ang isa sa kanyang bewang at ibinigay ang isa sa dalaga. Sugal ito, pero magtitiwala ako sa'yo. Kunin mo. Sigurado ka ba rito, Sarento? Nandito na tayo. Ayaw mong umuwi. Hindi ko maitutuon sa'yo ang buong pansin ko kapag nagkagipitan na. Mas mabuti nang madepensahan mo ang sarili mo. Kinuha ni Isabel ang pistolang binigay ni Lolo at isinukbit din ito sa sariling bewang. Pagkatapos ay nagpatuloy na sa paglalakad ng dalawa. Sinuot nila ang napakasukal na gubat. Nagpalakad-lakad sa loob ng ilang oras nang hindi sigurado kung aling direksyon ang tutumbukin. Tama pa ba talaga itong nilalakad natin? Sa totoo lang, hindi ko rin talaga sigurado. Pero bahala na. Umasa na lang. Sarento! Doon! May maisan doon! Napalingon si Lolo Samuel sa itinuro ni Isabel. Agad nagliwanag ang kanyang mukha nang makitang palapit na sila sa labasan ng gubat kung saan may maisan.
Ngayon makinig ka sa akin, Isabel. Pakiusap. Huwag kang masyadong maging mapusok. Kailangan nating mag-ingat. Maaaring naririyan lang sa paligid ang aswang. Lalo na yung sinasabing si Aling Mameng. Huwag ka rin magpapaputok ng basta. Maririnig tayo ng mas maraming mga aswang. Masusunod, Sargento. At bilang panghuli, hindi tayo andito para pumatay. Pakay nating iligtas sina Mateo at Julieta. Maingat na sinuot nila Lolo Samuel at Isabel ang maisan, Sir Jupiter. Tiniis nila kahit makati ang mga dahon ng mais. Palingon-lingon at baka may makakita o makalapit sa kanila nang di nila namamalayan. Hanggang sa malagpasan na nila ang maisan at makarating na sa may kabahayan. Saan natin sila hanapin dito? Hula ko, naroroon sa isang kubo. Malapit sa bahay ng Mameng. Doon nila ikinulong si Julieta bago pa man kami nakarating. Yun ang una nating pupuntahan. Nagpatuloy sa palihim na lakad ang dalawa. Nagtatago sa tuwing may natatanaw na tao sa malayo, kaya hindi nila magawang bilisan ang kilos. Mahirap nang magpadalos-dalos hanggang sa nakarating na nga sila malapit sa pinagkulungan kay Julieta. Kita nilang may dalawang bantay na nasa bakuran ng kubo. Paano na to, Sargento? May mga bantay. Oo, pero dalawa lang yan. Kaya natin yan. Anong gagawin natin? Pipilang ako ng 3. Pagkatapos, lalabas tayo dito sa halamanan. Kailangan, sabay na sabay ang kilos natin para hindi na makapalag ang sino man sa kanila. Kikilitan natin sila sa leeg. Sige po. Huminga ka ng malalim. Eto na. 1, 2, 3. Magkasabay na lumabas mula sa halamanan ng dalawa, tuloy-tuloy ang kanilang kilos. Agad nagilitan ni Lolo Samuel ang leeg ng isa sa mga bantay. Si Isabel naman ay nagmintis. Mabuti na lang at mabilis namang nakakilos ang dalaga. Nasaksak niya sa panga ang bantay na yon, tsaka niya binunot ang itakupang gilitan yon sa leeg. Untik na yun. Pasensya na, Sargento. Hindi pala talaga madali to. Mamaya ng usap. Kumilos na tayo. Buksan natin ang pinto. Nakita ni Lolo Samuel na pinako na ng maayos ang pinto ng kubo, kaya naman wala siyang magawa kundi ang pagtatadyakan ito upang wasakin. Nang bumigay na ito ay agad silang pumasok ni Isabel. Doon tumambad sa kanila sina Mateo at Julieta. Ganoon pa rin ang kalagayan ng nanay ni Ikay, ngunit nanlalatang parang gulay si Mateo. Samuel, nagbalik ka. Ang anak ko, kamusta na siya? Ligtas na si Ikay. Naroroon na siya kina Aling Susing. Mateo, bumahong ka na dyan. Tatakas na tayo. Aalis na tayo rito. Samuel. Brad, halika na. Kailangan na nating makaalis. Iwan niyo na ako. Ano bang sinasabi mo? Bumalik nga ako rito para iligtas kayo eh. Brad, natutuwa ako na pinapahalagaan mo ako. Pero napupundi na ang paningin ko. Hindi na ako magtatagal. Unahin mo sila. Ang kaligtasan ng mga tao. Mateo. Mga sundalo tayo. Dapat alam mo yan. Mabuti naman at nagbalik ka na, Samuel. Nalinti ka na. Sige na. Umalis na kayo. Isabel, makinig ka. Una akong lalabas. Bantayan mo si Julieta. Kapag nakalabas na tayo, kayo ang mauuna sa daan. Sa likod ako para mabantayan ko kayo. Dapat kasi hindi ka na bumalik, Samuel. Ate Julieta, hindi lang po ito tungkol sa kaligtasan nyo. Tungkol na po ito sa pagpalag natin sa mga aswang na yan. Lumabas ka na dyan, Samuel! Kung hindi, ako papasok! Sige na, maganda na kayo. Anumang oras ay magliliyab na ang gubat sa labas ng baryo. Lumunok ng laway si Lolo Samuel. Nang makabuelo, mabilis na siyang tumakbo palabas ng kubo.
Agad sumalubong sa kanyang tatlong mga aswang kasama na si Aling Mameng. Tumabi kayo sa daanan namin! Ah! Yeah! Ah! Ah! Nagsilundagan pa atras ang mga halimaw para makailag sa mga bala, subalit may isa sa kanilang nadaplisan sa may binti. Kita ni Lolo na bumulayo na tumusok na parang tinamaan ng asido. Napahiyaw din ng napakalakas ang tinamaang halimaw. Wisit kang tao ka. Benditadong sandata. Bakit? May problema? Ano? Hindi nyo kayang kapangyarihan ng Panginoon? Walang kwentang Panginoon mo. Tingnan natin kung hanggang saan ka tatagal. Hindi. Nagtatawag ng kasamang demonyo. Isabel! Bilisan nyo na! Tumakbo na kayo! Opo, Sarento! Ate, tara na po! Naunang tumakbo sina Isabel at Julieta. Kasunod naman nila si Lolo Samuel. Si Lolo ang bumabaril sa mga aswang na nagtatangkang lumapit sa kanila. Hindi makalapit ng husto ang mga yon dahil nga sa benditado ang mga bala. Si Isabel naman ay maya't mayaring bumabaril ngunit nagtitipid ng bala. Ate, bilisan na po natin! Kailangan na natin makalusot dito! Pasensya na, pero nangihina na ako. Kayanin niyo po, para kay Ikay, ate! Bilisan nyo! Nandiyan na sila! Nang makarating na sila sa may maisan ay nakita ni Lolo Samuel ang maraming mga aswang na humarang sa kanilang daan. Kung babarilin nila ang lahat ng iyon ay mga nganib ng maubos ang kanilang mga bala. Huwag nilang subukan. Hindi kayo makakatakas. Kung makalusot man kayo sa amin, maliligaw naman kayo sa gubat. Ano nang gagawin natin, Sarento? Baka hindi natin kayanin ang lahat ng mga yan. Bahala na. Gagamitin ko na to. Noong lulusubi na sila ng napakaraming halimaw ay mabilis na kinuha ni Lolo Samuel ang granada sa kanyang bag. Walang ano-ano ay agad niya itong hinagis sa mga halimaw. Mga walang iya kayo! Tara na! Bilisan nyo! Nagpatuloy sa pagtakbo ang grupo. Walang pakialam kahit matapakan pa nila ang mga nakabulagtang mga aswang sa lupa at ang itim na dugo ng mga ito. Tuloy-tuloy silang sumuot sa kakahuyan, subalit nagtaka nang bigla silang bumalik sa maisan. Anong nangyari? Ba't tayo bumalik dito? Yung sa bulag. Sinabi ko naman sa inyo, hindi ba? Hindi kayo makakatakas! Naririndi na ako sa'yo, matanda ka! Binaril ni Isabel ang aswang na si Aling Mameng, Sir Jupiter, ngunit mabilis itong nakailag. Muli pa siyang pinaputukan ng dalaga pero sadyang mabilis ito. Hindi ako matatamaan yung pipitsuging laruan nyo. Siguro nga, benditado ang bala ng mga yan, pero wala pa rin siyang silbi kung hindi ako matatamaan. Dito na kayo mamamatay! Hindi! Ano nang gagawin natin? Paano pa tayo makakatakas? Ngayon, magpaalam na kayo sa mundo. Anong amoy yun? Amoy sunog! Hindi maaari! Isabel! Julieta! Ngayon na! Takbo sa gubat! Bilisan nyo! Hindi kayo makakatakas! Sir Jupiter, muling tumakbo ang grupo pasuot sa kakahuyan. Kita nila mula sa malayo ang makapal na usok. Sinusundan pa rin sila ni Aling Mameng. Ngunit hindi ito makalapit ng maayos dahil binabaril pa rin ito ni Lolo Samuel. Wala siyang balak noon na patamaan ng aswang. Ang kanya lang ay panatilihin ito sa malayong distansya. Hanggang sa namalayan na lang nilang pumapalapit na sila sa malaking apoy. Wala na rin ang mga halimaw sa kanilang likod. Mag-iingat kayo! Iwasan nyo ang apoy! Tuloy-tuloy lang sa pagtakbo! Ate, kunti na lang. Makakauwi na kayo. Ikay, anak ko. Naririyan na ako. Pauwi na si nanay. Julieta, buhatin na kita! Nang makitang bumabagsak na ang katawan ni Julieta ay binuhat na siya ni Lolo. Tuloy-tuloy silang sumuot sa nasusunog na kakahuyan.
Laking gulat nila nang malamang hindi naman pala yun ganoon kalawak. Sadyang natatagalan lang ang sinumang dumadaan doon dahil sa sabulag ng aswang. Sa pagkakataong yun kasi, Sir Jupiter, kalahating oras lang ay narating na nila ang talahiban. Lolo! Oh, Diyos ko! Ayos lang ba kayo? Pagkatapos ng nangyari ay nagkagulo ang mga baryo sa paligid ng lugar na yon. Hinalughog ng mga tao ang sunog na kakahuyan at doon nakita nga nila ang iniiwasang baryo. Wala ng tao. Ang tanging naiwan na lamang doon ay ang mga bahid ng itim na dugo sa lupa. Maski si Mateo, hindi na rin po natagpuan. Simula po noon, naging tahimik naman na ang lugar na yon, Sir Jupiter. Wala nang mga nawawalang tao. Ang maginang Julieta at Ikay ay lumipat na sa Visayas. Sina Isabel at Lolo Samuel naman. Sarento, saan ka na pupunta ngayon? Huwag mo na akong tawaging sarhento. Magre-retiro na ako. Sapat na ang mga naranasan ko. Ayoko nang dagdagan. Eh, ikaw ba? Tutuloy ka pa sa pagsusundalo? Aba, syempre. Pumayag na si Lolo eh. Ngayon pa ba ako aayaw? Mag-iingat ka palagi, Isabel. Hindi madali ang daang tatahakin mo. Alam ko po. At maraming salamat. Matapos ang nangyari ay umuwi si Lolo Samuel dito sa Taguig. Simula noon ay hindi na niya nakita pa ulit ang maglolong Puloy at Isabel. Naging tahimik na rin ang buhay ni Lolo. Bagamat nanatiling masalimut ang kanyang mga alaalang tinatago. Mga alaalang ikinikwento niya sa amin.